Magandang umaga po sa atin lahat. Ito po ang part 2 ng meeting natin nung nakaraan. Hindi ko kasi na-discuss to kasi sobrang haba na pala ng meeting natin dati. Naabot ng almost 2 hours. Yung iba nga nagreklamo, nakatulugan na doon nila yung iba. Sobrang haba para sila nanood ng movie. Ayan, nadadagdagan sir, nadadagdagan ng mga attendees. Ah, Ngayon, ito ang isa sa pinakamahalaga na pag-uusapan natin sa Hyacinth. And I'm glad to tell you na sa lahat ng company sa Pilipinas, ulitin ko lahat ng company sa Pilipinas, Hyacinth lang ang may token na may crypto. Kasi dito sa Pilipinas, mga kaibigan, only 1% pa lang ng mga Pilipino ang nakakaintindi o nakakaunawa about cryptocurrency. Kasi pag nadinig nila na crypto, ang unang sinasabi agad nila o naiisip, ako scam yan. Mga ganun-ganun, di ba? Pero ang maganda dito sa Haya token, libre mo lang ito makukuha eh. Ha? So, kung scam man ito, okay lang. Bakit? Libre yan eh. May lilabas ka mang pera, libre lang ho yan, mga kaibigan. Sa ngayon, yan, ito kasi ang advantage ng mga distributor sa Hyacinth kasi ang mga dropshipper, wala silang ganito token eh. Ang advantage ng mga distributor, bago to i-launch by next year, first quarter ng 2027, bago to i-launch, meron na kayo agad na hawak. Kasi once ito ay na-list sa mga exchanges sa ibang bansa, kasi sa abroad to worldwide po ito, hindi lang to sa Pilipinas. Maraming mga foreigner ang bibili ng token natin, silang magpapataas ng presyo nito. Ngayon, sa mga hindi pa nakakaunawa, ano ba yung Hyacinth o Haya? Ano ba yung cryptocurrency? Para maintindihan mo ito, ah magbibigay lang ako ng konting idea. Ang cryptocurrency, mga kaibigan, ay para siyang pera. Ah, Pwede mo rin siyang ibili. Yan. Pwede mo siyang ibili ng grocery, actually, sa GCash natin, sa GCash nyo, i-explore nyo, merong crypto dyan. Pumunta kayo dun sa delete lang, open ko lang yung GCash ko Pumunta kayo ang crypto kasi ngayon, mga kaibigan, ano na siya ng Bangko Sentral, aprobado na siya sa Pilipinas at sa buong mundo. Dun sa ating GCash, meron ditong Gcrypto. Yan, punta kayo dun sa Gcrypto, hanapin nyo yon. Doon, makakabili kayo ng mga cryptocurrency. And soon, itong Haya, mabibili rin ito sa GCash. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay merong Haya, makakabili ka rin ng grocery using Haya token. At hindi lang grocery. In the future, pati kotse, bahay mabibili mo. Even travel. So, this is future, mga kaibigan. Kasi dito sa Pilipinas, only 1% pa lang ang nakakaalam ng cryptocurrency. At you are uh, kayo ay maswerte kasi hindi pa ito naiintindihan ng karamihan tao. Kayo, nadinig nyo na. Si Miss Arlene nga ang dami na niyang hayan, di pa naiintindihan yung hayan, pero may hayan na siya. Because this is digital gold, mga kaibigan. Magkaka-value ito in the future. Pakita ko sa inyo yung isang example ng isang crypto na very successful. Ito yung tinatawag na Bitcoin. Yan. Kung nadinig nyo na yung Bitcoin, yun ang kauna-unahang cryptocurrency. Ang Bitcoin ay para din siyang haya. Alam nyo ba, noong
2010, that's only almost 15 years ago, ang presyo ng isang Bitcoin ay $0.09. I-convert ko nga ngayon yung actual na magkano ba yung $0.09 sa peso. Ang equivalent niya ay 5 pesos. Ibig sabihin, noong 2010, ang presyo ng Bitcoin na cryptocurrency ay 5 pesos. Kaya yung iba nakabili ng 100 Bitcoin, 1,000 Bitcoin, yung iba nga 10,000 Bitcoin pa. Ang dami nun. In 5 pesos ang presyo. After 15 years, kung titingnan natin, alam nyo ba ang presyo ng Bitcoin ngayon? This is 2024 pa, oh. 76, almost 77 US dollars ang isang piraso ng Bitcoin. Imagine, kahit makabili ka lang ng, sabi natin 10, kasi siguro iniisip mo, nako, hindi nila, bago lang sa atin itong Bitcoin. Bili lang ako 10, ano ba naman yung 50 pesos? Malugi man yan, okay lang, 50 pesos lang yan. Pero alam nyo ba yung 76,000 kung magkano yan in pesos? Convert natin, 77 dollars. That is 4.5 million. So kung ikaw ay may 10 Bitcoin that time, that is 45 million pesos. Yung 50 pesos mo, after 15 years, naging 45 million. Alam nyo mga kaibigan, hindi po totoo na si Bill Gates o si Manny Villar ang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Merong mga Pilipino na sikreto na mayaman. Hindi lang kasi alam nyo ang crypto kasi ang pagkakaiba niya sa peso, yung sa pera natin, yung currency natin. Ang currency kasi natin regulated ng Bangko Sentral. Alam nyo ba yung kada isang send mo ng GCash o kada isang deposit mo, reported yan sa Bangko Sentral. Kaya nga yung mga nangurakot sa flood control, cash basis kasi hindi madidetect. Hindi nila dinideposito sa bangko. Kina-cash nila kasi hindi yun madidetect ng Bangko Sentral, ng AMLA. Kapag cash. Sobrang dami naman nun kapag ganun. Di ba? Pero dito sa Bitcoin, sa crypto, mga kaibigan, hindi ito namomonitor ng Bangko Sentral. Kaya ito ang kaibahan ng cryptocurrency. Ngayon, kung ano natin, ibig sabihin, ang gusto ko lang idiin dito, na malaki ang potential na ang isang crypto na nagsisimula ay lumaki ang presyo ng katulad ng Bitcoin. Ito yung anong date ba nito? Arlene, nakikita nyo ba itong pinapresent ko? Kasi tahimik kayo. Yes, sir. Okay. Itong date na to, ito yung nung nag-meeting tayo eh. Kailan pa tayo nung nag-meeting noong November, no? Ito yung presyo ng Bitcoin nung November. Ang isang Bitcoin ay 6.7 million ng isang piraso. Isang piraso lang, mga kaibigan. Ang Bitcoin po ay meron lamang 21 million supply. Ang Bitcoin kasi o ang crypto, limited ang supply. Hindi tulad ng pera o ng peso o dollar, print lang ng print ang government. Ibig sabihin, unlimited ang pagpiprint. Once kasi na ang pera ay print ka lang ng print, kaya nagkakaroon ng inflation eh. Bumababa yung value ng peso dahil print lang ng print ang ginagawa ng government. Pati dollar, ganun din. Ang Bitcoin, 21 million lang ang kanyang supply. Maximum supply, 21 million. Kaya nga, ang sabi, in the future, magkaroon ka lang daw ng isang Bitcoin, buhay ka na, pati mga anak mo, pati kapok-apu-apuhan mo in the future.
Kasi ang sabi ng mga expert, darating ang time na ang isang Bitcoin magiging 20 million ng isa dollars. Isang pirasong Bitcoin. So, imagine, nabili mo lang ng 5 pesos noong 2021. Ngayon, hindi na natin may babalik yung 2010. Kasi tapos na yun eh. Ang gagawin mo na lang, maghanap ka ng isang crypto na possible pa lang. At yan ay ang Hyacinth, mga kaibigan. O, di ba? Haya. Tingnan mo, oh. Example daw ito. Kung meron ka daw 1,500 Bitcoin noong 2010, alam mo ba kung magkano na ang pera mo ngayon? 1 billion pesos. Bilyonaryo ka, hindi million to, billion. Alam niyo naman kung gaano kadami yung 1 billion, di ba? Ha? Male-maleta yon na pera. Yes. Tago ng tago, nabuko naman. Oo, di ba? O yan. Ngayon, ang cryptocurrency, mga kaibigan, or Bitcoin, ay accepted na sa buong mundo. Ngayon, kung hindi mo alam ang crypto, napapaghulihan ka. Kasi accepted na ito sa lahat ng mga malalaking companies sa buong mundo. Ito yung mga example ng mga companies na, na gumagamit ng Bitcoin as or cryptocurrency. Yan, lahat sila. Makikita nyo naman, di ba? Huwag na tayong lumayo, GCash na lang. Sabi ko nga sa inyo yung GCrypto, nandoon ang Bitcoin at soon ang Haya mapupunta din diyan. Kaya malaki ang ating potential, mga kaibigan. Kaya hang on lang kayo. Yes, this will take time. Pero alam nyo, nakikita ko in the future, ang magpapayaman talaga sa iyo ng todo-todo dito sa Hyacinth, hindi ang pagiging distributor, kundi ang kung gaano kadami ang haya na hawak mo. Yan ang passive income. Ibig sabihin ng passive, basta itabi mo lang. Itabi mo lang. Ngayon kasi mura pa eh. Alam nyo ba na pwede kayong bumili ng, kasi ang Haya token, na makukuha mo yan sa maraming paraan. Number one, pag ikaw ay naging distributor, makakuha ka ng Haya. Kapag ikaw ay naging local distributor, makaka-receive ka ng 1,000 Haya. Libre lang yun, ha? Kapag ikaw ay district distributor, makaka-receive ka ng 5,000 Haya token. Pag ikaw ay regional, makaka-receive ka ng 50,000 Haya token. Yan. Noon, ah, kapag ikaw ay bumili ng products, binibigay ng Haya pero wala na ho yun. Kasi promotion lang siya. So, tapos na siya. So, more on kapag ikaw ay naging distributor lang. Then, kapag ikaw ay nag-refer, halimbawa, naka-refer ka ng isang district distributor, ito ang maganda. Magkaka-receive ng 5,000 Haya yung bumili yung nag-distributor, ikaw na nag-refer, may 5,000 Haya ka din. So, dalawa kayo. So, yun ang maganda. Then, pangatlong paraan, bibili ka ng Hyacinth token. So, yun po yung mga ways. Meron, i-announce ko na lang yung initial price kasi ganito po yan. In the future kasi, ang, ang target natin, ang presyo ng Haya ay maging at least 1 peso per Haya. Maswerte na tayo in the future kapag naging 10 pesos ito or naging $1 ang isa. Imagine kung ang hawak mong Hyacinth token ay 10,000 at ito ay naging $1, halimbawa, 58 pesos. So magkano yun? Compute nga natin. Ito sinasabi ko, very ano lang ito, kumbaga conservative.
nakita niyo naman yung Bitcoin kanina kung gaano ang presyo nila from 5 pesos naging 6 million, di ba? Ang haya, sabihin na natin kahit 10 pesos na lang. Huwag na tayo pumunta dun sa masyadong ano. Dito lang tayo sa 10 $1, $1 58 pesos, 58 pesos. So i-compute natin. 10,000 haya, i-times mo sa 58 pesos equals 580,000 pesos. O, diba? Masyado maliit yung 10,000 eh. Sabihin na natin meron kang 100,000 haya. Yan. Pag ikaw ay merong 100,000 haya, i-times mo yan sa 58 or $1, that is 5.8 million. Yan. Kaya mag-ipon kayo ng haya. Gawin nyo tong kasi once na tayo ay na-list sa mga exchange first quarter ng 2027, magkaka-value na ho yan. Actually, kapag ikaw ay nainip, hindi mo na pinaabot ng 3 years, 5 years, gusto mo na agad ibenta kasi meron kang 100,000. Eh kung ang presyo niyan ay 25 cents, pwede mo ibenta kung gusto mo. Pero sayang, 'di ba? Pero nasa sayo, ibig sabihin, may access ka na eh, pwede mo na siyang ibenta and I will teach you how to sell it. Ang gamit kasi natin ngayon, hindi mo na GCash. Temporarily, ang gamit natin ay Slash. Ito yung platform na gamit natin sa pag-transact natin ng Haya. So, meron naman akong binigay na video kung paano mag-i-install itong Slash. Okay? So, from Slash, pwede mo kasing i-transfer yan, yung pera mo dyan sa Haya, i-transfer mo sa GCash. Ituturo ko din sa inyo kung paano. Pwede ho yun. So, in the near future kasi, puro mga e-wallet na lang. Hindi na uso yung cash ngayon, sa totoo lang eh. Ang gumagamit lang ng mga cash ngayon, yung mga nasa flood control eh, na mga nagnakaw ng pera. So sila na lang gumagamit ng cash. Puro na ngayon. Kasi ayaw nilang ma-detect ang pera nila. So yun lang siya. Kung sino sa inyo ang may mga tanong about Haya token, so pwede kayong magtanong. So basically, isa siyang currency. Pera na pwede mong ipambili. So yun siya. At huwag niyong isipin na scam ito kasi libre nyo lang naman yan makuha. Ang gagawin mo lang, mag-refer ka ng mag-distributor, na district distributor, magkakaroon ka ng 5,000 haya. Ipunin mo, i-goal mo kahit at least 100,000 ang gusto ko nga, lahat ng mga distributor na nasa community magkaroon ng at i-goal nila at least tigwa 100,000 haya para pag naging $1 yung haya, di bawat isa sa atin multimillionaire, 5.8 million. Imagine, ang ginawa mo lang, nag-refer ka lang na nag-refer. Wala ka naman nilabas sa pera eh. Oh, di ba? Pero kung may extra kang pera at gusto mo ng shortcut, pwede kang bumili. Ang initial price ito, bigay ko na sa inyo yung initial price. Para, ang presyo kasi ng haya ngayon, in case na bilhin mo lang yung worth 1,000 pesos, makakabili ka ng 10,000 haya. Yun kung gusto mo. Tapos, 5,000 pesos, 100,000 haya. Shortcut yun. Maglalabas ka ng 5,000, sesendan ka namin ng 100,000 haya. Itabi mo yun. 3 to 5 years. Pag naging $1 yan, congrats kasi may 5.8 million ka. Sa 5,000 lang yun Kapag naman 10,000 pesos, 500,000 haya ang isesend namin sa'yo. 10,000. 500,000 haya. Oh my goodness, magkano ba yun? Kapag 20,000 naman pesos, isang bilihan ito 2 million haya ang isesend namin sa'yo. So do the math.
maging 1 peso lang ang hyacinth, 3 to 5 years from now, ay grabe, di ba? Sandali, meron pa akong isang video dito eh. Hanapin ko siguro, no? Papakita ko sa inyo na merong isang token sa market na ang pangalan ay SHIB. Siguro i-send ko na lang sa may mga gusto para magkaroon kayong idea. For 4 years, yung token na yon, umakyat siya yung presyo niya ng 15 million% from original price. 15 million%. Imagine that. You do the math, mga kaibigan. You do the math. Kung meron kang, ibig sabihin nun, kung meron kang 1 peso na binili mo yung SHIB, 1 peso, ha? Worth 1 peso. After 4 years, yung 1 peso mo naging 15 million pesos. Ganun siya katindi, mga kaibigan. Ganun ang crypto. Ganun ang crypto. Kaya maraming mga kabataan ngayon sa Pilipinas, tagulang sila pero mayaman. Kaya may makikita kami mga kabataan ngayon, may mga sports car. Hindi sila networker. Yumaman sila sa cryptocurrency. Sila yung mga nakabili ng Bitcoin nung time na wala pa naniniwala sa Bitcoin, nakabili sila. Nakabili sila ng 10 Bitcoin, 100 Bitcoin. Meron pa nga isang, sandali, hanapin ko lang. Meron ko video nun eh. Wait lang, i-stop ko lang. Saan ko ba makikita? Search ko lang Crypto. Meron akong ginawang presentation nun eh. Ito. Ito isang example lang. Alam niyo ba si Donald Trump, yung presidente ng Amerika? Meron siyang sariling crypto. Ang pangalan ng crypto niya, Trump Coin, mga kaibigan. Matindi ito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, sandali. Nakikita niyo ba? Hindi ko pala na-share, no? Wait lang Ito. Si Donald Trump, na presidente ng Amerika, may sariling crypto. Kaya hindi mo isipin na ito ay scam kasi si mismong presidente ng Amerika eh. Yan ang mahirap sa Pilipinas kasi late na late talaga tayo. Even si Bongbong Marcos, naintindihan niya ang crypto pero parang hindi niya priority. Buti pa si Bam Aquino, nadinig niyo na ba yung ni Bam Aquino? Na ang gusto niya, yung budget ng government, ipasok sa blockchain o crypto para daw ma-detect. Kasi yung pag cash kasi hindi na-detect eh. So, itong si Trump, matindi ito mga kaibigan. Nilaunch yung kanyang crypto token nung siya ay inauguration niya. Alam niyo ba kung ano nangyari? Imagine, magkano ba yung nito? Alam niyo ba na kumita si Trump ng $14 billion sa loob lamang ng 2 araw? Because of this. Yung crypto niya, yun ang inakyat. You do the math, grabe. Ano yun? Ano talaga kayo? Napakatindi, mga kaibigan. Ito yung isang example na noong 2010, yung hindi pa ganong sikat ang Bitcoin, itong tao na to from US, sa Florida, uh, bumili siya ng pizza, dalawang pizza. Ang pinambili niya, yung kanyang Bitcoin, 10,000 Bitcoin ang ibinayad niya sa dalawang pizza. Kaya nga sa history ng buong mundo, itong dalawang pizza daw na ito, ang pinakamahal na pizza sa buong mundo kasi 200 million ang presyo ng pizza na yan. Alam niyo ba yung 10,000 Bitcoin sa
sa araw na to. Yung actual na pakita ko sa inyo kung gaano kalaki. Ang 10,000 Bitcoin ngayon ay 5 billion pesos. 5 billion pesos, mga kaibigan. Ilang ano ba 'to? Ang daming zero. Imagine, 5 billion pesos. Pinambili mo 2 pizza lang. Kasi noong 2010, nung hindi pa sikat ang Bitcoin, parang maliit ang tingin niya sa Bitcoin, hindi niya nakita na in the near future, lalaki ito. Kaya sising-sisi ang taong ito. Kasi yung Bitcoin niya, pinambili lang niya ng pizza. Kaya after 3 months, yung Haya token natin, yung pambibili ng pizza yan. Halimbawa, magkaroon ka ng 100,000 na halimbawa, next year, may 100,000 ka na Haya, wala ka pang Noche Buena. Pinambili mo ng Noche Buena. Nakapagsisihan mo Pagpapatayo, yan. pagpapatayo ko ng pabrika ng O, di ba? hayop. O, di ba? Ilan na ba yung Haya token mo, Arlene? May idadagdag po kayo ngayon kasi may pinasok akong local. Okay. Ipon lang ng ipon. I-goal nyo, at least 100,000 bawat isa. Mas Ipon maganda lang. kung kahit 1 million. Sagarin nyo na. Di ba? Hanggat mura pa kasi pag nag 1 peso ang ating Haya, para bumili ka ng 1 million Haya, 1 million pesos ang ibabayad mo. Doon kayo bibili sa exchange using Slash. Doon na kayo bibili. Ito yung sinasabi ko, kanina, yung SHIB. Oh, 25 million% ang inakyat niya. Ha? Kaya ang dami 25 nag-aalok sa akin eh. 25 million%. Imagine that. Alam niyo ba yung 25 million%? Ibig sabihin, kung ikaw ay may 1 peso na binili mo 3 years ago, ito, October 28, 2021 siya nag-start. Kapag bumili ka ng worth 1 peso na SHIB, piso lang At nag-start siya November 28, 2020. 4 years ago. Yan. O 5 years ago na kasi na ngayon, 2025 na. Pag bumili ka ng worth 1 peso, 25 million na siya ngayon. Ganun po katindi. Actual po ito, Actual ito. Na-present ko nga to sa Eagles Kaya nakita nyo, Eagles yung So yun siya, mga kaibigan. Ito, cryptocurrency or crypto is a form of digital payment unlike traditional currency. So yan siya, mga kaibigan. Naintindihan nyo ba about yung potential ng ating Nakakalula. malulula ka talaga. Kaya nga, sabi ko sa inyo, active saka passive ang negosyo natin. Active kasi magninegosyo ka, magbebenta ka Magiging milyonaryo ka din sa pagiging distributor. Pero meron kang passive. At itong passive na to, ay libre lang. Yun ang maganda, libre. Libre yan hanggang March 2027. Kasi after March 2027, hindi na ho siya libre kasi bibilhin mo na yan sa exchange. Kasi yung promo natin na pag ikaw ay naging distributor, meron kang Haya, promo lang po yan, hindi siya Lifetime. Oo, kasi malulugi ang company. Imagine kapag naging 1 peso na yan next year. Imagine, naglabas ka ng 5,000, tapos bibigyan ka namin ng 5,000, parang naglolokohan lang tayo nun. Naglabas ka ng 5,000 pesos, tapos bibigyan ka namin ng 5,000 na Haya, which is 5,000 din. Di sana dilibre lang na lang namin yung pagiging distributor, yung product, di ba? So, my point is, habang Hindi pala sa lifetime. habang libre pa, grab it. Yun ang gusto ko malalaman yun, Malalaman nila, hindi na libre.
Oo, ewan ko sa mga community natin nagbubulag-bulagan ata sila, hindi nila alam ang potential ng hyacinth, mga kaibigan, hyacinth token. At uulitin ko, ang Jollibee walang token. Ang San Miguel Beer Corporation walang token. Ang Globe, ang mga malalaking company sa Pilipinas walang token. Nagkataon kasi na ako po, IT kasi ako. At gumagawa talaga ako ng cryptocurrency. So ako ang nag-create ng Haya token. Binabayaran ako ng ibang company para gumawa ng token. So isa ko 'yun sa extra income ko na skill ko na gumagawa ako ng cryptocurrency. Siyempre, hahayaan ko ba na ang mga distributor ng Hyacinth ay walang sariling crypto? Kaya kakaiba tayo kasi tayo lang ang nag-iisang companies. Hindi ko alam yung iba na merong cryptocurrency na sarili. Exclusive sa atin. Kaya we will go big talaga. You cannot, hindi nyo mai-imagine kung anong mararating natin. Okay? So may question ba kayo? Siguro i-end ko na 'tong video na 'to, parang maiksi lang 'pag pinanood nila. Oo Okay? nga, sir. Kasi 'pag So mahaba, oo, maraming salamat sa inyong lahat. okay, thank you.